Tayo ay muling tumayo at buksan natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19, ating basahin ang verse number 20. King James Version, ganito ang sinasabi. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Chapter 15, verse 22. Proverbs chapter 15, verse 22. Without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Counsel, yan ang title ng ating pag-aaralan ngayong hapon. Tayo po ay muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati, kapurihan, karangalan. Patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba, alinsunod sa inyo ipinag-uutos. Panalangin namin na kami inyong samahan, ang iyong presence ay sumaamin, mabigyan namin kayo ng kasiyahan at kaluguran. Dalangin namin ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap muli sa inyong banal na presensya. Lahat ng mga kasalanan, hiningi namin ang tawad. Lahat ng karumihan na nakikita niyo sa amin ay hugasan po ninyo, Panginoong Diyos. At muli, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe niyo po, Panginoong Diyos, para ito sa aming kaliwanagan, kaalaman, upang kami po ay lalong tumalimaw, sumunod sa inyo, Panginoong Diyos, sa mga utos at gawin ang iyong kalooban, ipamuhay namin ang iyong mga salita dito sa lupa. Gabayan nawa kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na. Thank you. Anong pakinabang sa paghingi ng payo o sa pakikinig sa payo? Kailangan ba humingi ng payo? Mahalaga ba ang payo? Gaano kahalaga ang payo? Ano ang mangyayari kung hindi tayo hingi ng payo, lalo pat ang makikinig sa payo? Paano kung mali ang payo na naibigay sa atin? Ano ang ating gagawin? Sa ating pag-aaral ay tutungayan natin, una, siyempre, alamin natin what is counsel. Ano bang ibig sabihin ng payo? At pangalawa, tingnan natin ang mga encouragement para to seek counsel. Pangatlo, purposes of counsel. Ano ba ang benepisyo ng payo? At magtatapos tayo sa ika-apat, to whom are we to seek counsel or advice? First, what is counsel? Counsel means advice, plainly means advice, given especially as a result of consultation. Counsel is a policy or plan of action or behavior. It is a purpose. And in the Bible, lalo na dito sa Book of Proverbs, seeking counsel is encouraged. There is an encouragement to seek counsel. Kasi si Solomon bilang taong pantas, kanyang in-encourage tayo na maghanap ng payo o mag-seek ng advice. Again, ang sabi nga dito sa chapter 19 na binasa natin, in verse number 20, hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Hear counsel. Now, una, may wisdom sa paghingi ng counsel. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Solomon na hear counsel. Matagal-tagal na rin nating pinag-aaralan ng Book of Proverbs at isa sa mga dahilan kung bakit isinulat ang Book of Proverbs para to receive instruction, para mag-gain ng wisdom. At yung wisdom na yan ang gagamitin natin sa ating mga desisyon sa buhay at mga gawain. Nang sa ganon, tayo ay magtagumpay. Kaya may wisdom talaga sa paghingi ng counsel.
In Proverbs chapter 12, verse 15 naman, ganito naman ang sabi, Proverbs 12:15, "The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise." There is wisdom in seeking counsel. Those who listen to counsel, Solomon said, is wise. Kasi ang tao, ang malaking pagkakamali niya, akala niya lahat ng bagay sa paningin niya tama. Sabi dito, his way is right in his own eyes. Inaakala niya, iniisip niya na siya'y tama. He thinks he is right. He is right sa bawat bagay na kanyang ginagawa, and therefore, hindi niya na kailangan humingi ng payo. Masyado na siyang believe, masyado siyang kumpiyansa sa sarili niya, tiwala siya sa sarili niya, na lahat ng iniisip niya at inaakala niya ay tama, kaya hindi niya na kailangan humingi ng payo. Ang problema, hindi talaga siya nakakaintindi, hindi siya nakakaunawa, na kailangan niya talaga ng payo. He is so confident na akala mo, alam niya na ang lahat ng bagay, lahat ng daan. At akala niya na hindi niya makaliligtaan ang anumang bagay, kung kaya't hindi siya nagtatanong kung ano yung daan. The rule he goes by is to do that which is right in his own eyes. And that is his rule. Gagawin niya kung ano ang tama sa sarili niyang paningin o mga mata. At siya ay lalakad sa daan ng kanyang sariling puso. And Solomon said, ang ganyang tao is a fool. Ang isang hangal ay nagtitiwala yan sa kanyang karnal na pakiramdam, sa kanyang baluktot na pangangatwiran, sa kanyang korap na pangangatwiran, at meron siyang false judgment. Siya ay nananangan sa sarili niyang understanding. Sinabi rin doon sa Proverbs chapter 3, lean not unto your own understanding. Pero ang isang taong mangmang at hangal, gano'n na lang ang kanyang pananangan sa sarili niyang kaunawaan. Nakakala niya tama, pero mali. At dahil siya ay merong mataas na opinyon sa kanyang sarili at believe sa kanyang nalalaman o kaalaman, yan ang dahilan kung bakit hindi siya nagtatanong ng tamang daan. Hindi siya nagtatanong kung ano ba ang dapat niyang lakaran, nor hindi siya humihingi ng anumang payo sa iba. Again, sabi diyang Proverbs 12:15, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Yung humihingi ng payo, at yung payo ay kinukuha niya at isinasagawa niya. Humihingi siya ng payo sa mga men of age, men of experience, men of longer standing, and they are wiser than himself. Kanyang kinukonsulta ang salita ng Diyos patungkol sa tamang daan na dapat niyang lakaran, na dapat kung ano ang tamang pagsamba, at para magkaroon siya ng kaalaman pagdating sa kaligtasan, at ginagawa niya ang mga kautusan, ang mga salita at mga patotoo ng Diyos na kanyang daan, kanyang payo, kanyang nilalakaran. Kanyang itinuturing ang payo at patotoo ng mga lingkod ng Diyos bilang kanyang payo o counsel, na which is able to make him wise unto salvation. Siya ay nakikinig sa ebanghelyo o payo ng ebanghelyo ng mga ministro ng Panginoon, at kanyang sinusunod yan. Ginagawa niya yan, ginagampanan, lalong-lalo na tungkol kay Jesus Christ, na siya ang wonderful counselor, na siya ang nagbibigay ng mabuting advice. At hindi lang niya pinakikinggan ang mga salita, kundi kanyang ginagawa, tinutupad. Sabi ni Solomon, ang ganyang uri ng tao ay pantas, matalino,
Sa Matthew chapter 7 verse 24, Matthew chapter 7 verse 24, ganito kung paano inilarawan ang taong pantas. 7:24 na Matthew. Sabi rito, "Therefore whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man who built his house upon a rock." Kaya ang tao na pantas, hindi lang makikinig sa payo, kundi yung ipinapayo sa kanya, gagawin niya. Kasi, anong purpose? Hingi siya ng payo, tapos pag tinayuan, hindi naman gagawin. Lalo pat kung ang payong ibinigay ay napakaganda at tama. Kaya isang malaking kahangalan at kamangmangan na hindi gagawin yun. Sayang lang. Again, ang sabi ng binasa natin, 19:20 ng Proverbs, "Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end." And so, what is the purpose of counsel? Why do we need to seek counsel? What is the purpose of advice? Madalas na ibinibigay ang payo bilang gabay sa pagkilos at pag-ugali. Sa madaling salita, ang mensahe ng payo ay payo tungkol sa kung ano ang maaaring isipin, sabihin o gawin upang matugunan ang isang problema, gumawa ng desisyon o pamahalaanan ng isang sitwasyon. Ang benepisyo ng payo o advice, means to have guidance. It is to have guidance. May benefit sa paghingi at pagsunod sa counsel. Consider this in Proverbs 11:14. Proverbs 11:14. Tingnan niyo po itong mga talata. Proverbs 11:14. "Where no counsel is, the people fall or fail. But in the multitude of counselors, there is safety." Again, in chapter 15, verse 22. Chapter 15, verse 22. It says, "Without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established." In chapter 20, verse 18. Chapter 20, verse 18. Sabi po, "Every purpose is established by counsel, and with good advice make war." In chapter 24, verse 6. Chapter 24, verse 6. Sabi, "For by wise counsel thou shalt make thy war, and in multitude of counselors there is safety." Yan ang mga benepisyo ng paghingi ng payo at pagtupad ng payo. Now, again, let's ask the question, why seek counsel? Why counsel is needed? Sagutin natin ang ilang mga kasagutan. Una, hindi natin alam. Hindi lahat ng bagay ay alam natin. Kapag tayo ay nalagay sa isang sitwasyon at kailangan natin gumawa ng desisyon, kung minsan hindi natin alam kung ano ang gagawin. Tama? Yan ang isang dahilan kung bakit kailangan natin ng advice. Hindi natin alam. Hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya kayong mga kabataan, huwag niyong ipagpalagay sa mura niyong edad, sa edad niyong yan, na alam niyo na ang lahat. Na kung umasta, independent na para bagang akala nila ay alam na nila ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. No! Hindi niyo pa alam. Marami pa kayong dapat na malaman, kaya kailangan niyo ng gabay. Kailangan niyo ng mga payo, ng pagtuturo at pag-aaral. Pangalawa, upang makatiyak. Upang makatiyak. Ang mga tao ay karaniwang humihingi ng mga payo upang matiyak ang kanilang sarili. Palagi tayong may pangamba kasi na baka sa bandang huli mali ang ating nagawa o gagawin. Hindi tayo tiyak, hindi tayo sigurado. Kailangan natin ng kasiguruhan at katiyakan. Humingi po tayo ng payo mula sa iba para malaman natin kung ano ang kanilang gagawin sa mga katulad na sitwasyon at sa ganon, ay may apply po natin sa sarili nating sitwasyon bilang solusyon. Pinahintulutan tayo ng payo na hatulan ng tama kung anong dapat nating gawin sa isang particular na sitwasyon. Pangatlo, expertise ng iba.
Kapag humingi tayo ng payo, hindi rin lang tayo naghahanap ng mga sagot, kundi pati na rin ng kadulubhasaan at karanasan ng iba. Gusto nating matuto mula sa kanilang nalalaman, mula sa kanilang expertise. Ang ganyang uri ng pakikipag-ugnayan ay maaaring humantong po yan sa mga bagong relasyon, bagong pananaw, at mahalagang insight. Higit pa rito, hindi lang yan, ang paghingi ng payo ay maaaring humantong sa mas mahusay na paggawa ng desisyon. Ang pagtatanggap o pagtanggap ng payo ay nag-aalok sa atin ng pagkakataong matuto mula sa iba, mula sa kanilang karanasan at natutunan. Lalo pa kapag ito ay nagmumula sa mga eksperto at mga taong may kaalaman. Siyempre, binibigyan ka dito ng praktikal na kaalaman na maaaring gabayan ka sa paggamit ng iyong mga layunin at makakatulong sa iyong na maiwasan ang pagkalito at pagkakamali. Isa pang dahilan kung bakit ang tao ay kailangang humingi ng payo ay para sa mga bagong ideas, knowledge at wisdom ng iba. Dapat kang humingi ng payo kapag nalalagay ka sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Kung minsan, hindi mo alam kung ano yung pipiliin. Nalilito ka. Bagamat mayroon ka ng sariling sagot sa problema, pero sinusubukan mong alamin kung paanong mas mahusay ang point of view, pananaw ng ibang tao. Kaya ang paghahanap ng payo ay nagbibigay daan yan sa atin na gumamit ng pananaw, kaalaman at karunungan ng iba na hango mula sa kanilang sariling unique experiences na maaaring maging napakahalagang resources para sa iyo. Ang mga ito ay maaaring magbigay daan sa atin para palawakin ang ating mga pananaw at magkaroon po tayo ng mga bagong pananaw. Sa pamagitan ng aktibong paghingi ng payo, hinahamon po natin ang ating mga sarili, mga pagpapalagay, at pinalalawak ang ating pangunawa na nagbibigay sa atin ng mas malawak na pagtingin sa mga hamon na kinakailangan nating harapin o kaya'y kinakaharap natin. Sa pamagitan ng paghingi ng payo, nakakahanap tayo ng bagong ideas. Kapag kailangan nating isolve ang isang problema dahil sa mga payo. Paminsan-minsan, kailangan din nating tingnan ang problema ayon sa pananaw ng iba. Mas makatutulong yon. At hindi lang sa sarili nating pananaw. Kaya nga, tanda ng isang taong mangmang o hangal, yung tama ang lahat ng bagay sa sarili niyang paningin. Baka sa sarili mong paningin, tama sa paningin ng iba, mali. Di ba? Kaya kapag ka humihingi ng payo, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makita natin kung ano ang pananaw ng iba na maaaring magbigay sa atin ng mga solusyon na hindi pa natin naiisip sa ating mga sarili. Ang idea at insight ng isang kaibigan o tagapayo ay makakatulong sa mga hamon na ating kinakaharap. At kung papaano ito haharapin sa panahon ng ating kalituhan at stress o problema. Panglima, sa paghingi ng payo, matututong umunlad pagdating sa decision making. Ang paghingi kasi ng tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan o kawalan ng kakayahan. No! Kundi sa halip ay isang pagkilala sa ating mga limitasyon at isang pagnanais na matuto at umunlad. Sa pamamagitan ng paghingi ng payo sa mga tamang tao, sa mga tamang paraan, maaari kang bumuo ng mas matalinong mga solusyon sa mga problema. Palalimin ang iyong kaisipan o pag-iisip at patalasin ang iyong paggawa ng desisyon. At hindi lang yan, sa pamamagitan ng pagiging isang mas mahusay na tagapayo,
Kung ikaw naman ang tagapayo, ay mapapalawak mo ang iyong impluensya at matututo mula sa mga taong lumalapit sa iyo para sa patnubay. Hear counsel, yan ang payo. And receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. So matapos nating makita yung kahalagahan at benepisyo ng paghingi ng payo o yung mismong payo, ang tanong, kanino tayo hingi ng payo? Sinong lalapitan natin? In whom are we to seek counsel or advice? Let me suggest some things. Or let me give my advice. First, seek the advice of experts and professionals. For example, may pera ka, bibili ka ng kotse, wala ka namang alam tungkol sa kotse. First time mo lang, makakatulong na kumonsulta ka doon sa may mga alam tungkol sa kotse. Di ba? Mabibigyan ka ng advice kung ano ang pasok sa budget, kung ano ang economical, kung ano ang matibay, kung ano ang matipid, kung ano ang magaling na sasakyan. Alam ng mga eksperto yan kaysa sa iyo. Di ba? Sa ganung kaparaanan ay ginagamit mo, pinakikinabangan mo ang expertise ng iba. O kaya, halimbawa, estudyante ka, papasok ka sa, magka-college ka na, anong kurso ang kukunin mo? Ano bang mas maganda? Yan. Sa ganung kaparaanan, ang mga eksperto makakatulong. Kung anong kurso, naangkop sa'yo, bagay sa'yo, o nararapat at nauukol para sa iyo, napipiliin mo, o kaya career, o anong klaseng career ang gusto mo, o profesyon na papasukin mo. Sa ganung punto, sa ganung paraan, makakatulong ang payo ng mga eksperto. Kasi sila yung nakakaalam. O kaya, you are looking for a good investment. May pera ka, gusto mo pumasok sa negosyo, hingi ka ng advice. Yan. Ano ba ang magandang business ngayon? Ano ba ang profitable business? Magagaling ang mga expert dyan. At dyan mapapakinabangan talaga yung kanilang expertise pagdating sa bagay na yan. Mabibigyan ka talaga ng guidance, di ba? O halimbawa, ikaw naman ay single. At nasa tamang age ka na. Pinag-iisipan mo ng magkaroon ng partner sa buhay. Papasukin mo ng buhay may asawa. Maganda rin humingi ng payo sa ganyang punto o panahon. Kung sinong tamang partner na pipiliin mo, kung ano ang dapat mong gawin, at marami pang iba. O kaya naman, sa mga mag-asawa, married couple, hindi nila alam, bagong kasalan sila, paano ba ang mag-raise ng family, paano ba ang pag-aalaga ng mga bata, o how to raise a family, how to keep marriage strong. So, yung mga marriage counselors, merong expertise dyan, makakatulong yun. Di ba? Pagdating naman sa kalusugan, paano magkaroon ng malusog at malakas na katawan? Paano maiiwasan ng mga iba't ibang uri ng mga karamdaman? Paano maiiwasan ng mga deadly diseases? Yan, yung mga expert magagaling dyan. Mabibigyan ka ng advice. Di ba? Matatap mo yung kanilang expertise, yung kanilang resources. May pera ka. Gusto mo magpatayo ng bahay. Sa puntong yan, talagang kailangan ng eksperto. Gabay at payo ng isang eksperto. Yung do-it-yourself, pwede kang kumonsulta sa mga libro o kaya ay sa website, mga do-it-yourself home renovation. Yan. Katulad ay sa halimbawa, mayroong isang homeowner, gusto niya makatipid ng pera, nagpasa siya na mag-undertake ng isang major home renovation project na sa kagustuhan niya kasing minsan sa kagusto makatipid.
At hindi niya na na-realize yung kahalagahan na kumonsulta sa mga expert. Kaya ang ginawa niya, hindi na siya nag-consult ng mga professional contractor. Ang nangyari, humantong to sa mas lalong gastos, malaking gastos, leading to costly mistakes. Yung bahay na, kasi nga, do it yourself home renovation Kaya yung bahay na naitayo niya, maraming structural issues and delays that significantly exceeded the initial budget. Sa halip na nakatipid, lalong lumaki gastos. Minsan naman, kumonsulta ng mga expert o isang eksperto, ganun din, lalong lumaki gastos. Hindi rin nakatipid, di ba? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, in the multitude of counselors, there is safety. Mamaya, babalikan natin yan. So, seek the advice, hanggat maaari, kung magagawa, experts and professionals. Pangalawa, seek the advice of godly men and women. Tulad ng mga magulang, mga godly parents, yan. Diyan dapat humingi ng advice. Kayong mga kabataan, kayong mga anak, mapalad ang mga anak, mapalad ang mga kabataan na ang kanilang mga magulang ay godly. May takot sa Diyos, may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kasi ang may papayo nila ay galing din sa salita ng Diyos. Magagabayan sila ng salita ng Diyos. Kaya nga nung pinag-aralan natin yan, di ba? Tungkol sa mga magulang, ang daming sinabi ni Solomon tungkol dyan. Tingnan natin ang ilan sa Proverbs chapter 1. In Proverbs chapter 1 verse 8, balikan natin ulit yun. Proverbs 1:8. Sabi diyan, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Bakit? For they shall be an ornament of grace unto thy head and chains about thy neck. In chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Verse 2, for I give you good doctrine. Forsake ye not my law. Verse 3, for I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. Keep my commandments and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my youth or my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. So on and so forth. Wala namang mabuting magulang na nagnanais ng masama para sa kanyang mga anak. Lahat ng mabuting magulang, lalo na mga godly parents, no? Palaging ang kanilang hinahangad ay ang kabutihan ng kanilang mga anak, ang kanilang kapakanan. Kaya tama lang na makinig sa kanila. At hindi lang makinig, sundin, gawin yung ipinapayo. At panalo ka. Walang talo. You will be the winner and not the loser. Pastors, godly pastors. Huwag doon sa mga ungodly pastors. Ang dami na ngayong mga ungodly pastors. Pastors! Bakit? Lalo na yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. They labor in word and doctrine. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 17. The elders na nagle-labor. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially who labor in the word and doctrine. Yan ang tamang tao na dapat puntahan at hingan ng payo kasi nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan niya ang mga aral ni Kristo Kaya tsak yan, pagka nagbigay ng payo yan, bata yan sa salita ng Diyos at aral ni Jesus Christ. Pero sa mga pastor na tamad mag-aral, hindi nag-aaral, at kung ano-anong mga pinag-aaralan, higit pa na liban pa sa Bible o higit pa sa Bible, wala. Ang ipapayo sa iyo yan, mga aral ng sanlibutan, filosofiya ng mga tao. Dapat talaga yung pastor,
nagle-labor in the word and doctrine. Hindi siya dapat tamad sa pag-aaral. Na bakit ulit sa mga pastor? Kasi yung mga pastor na masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos, inaalam talaga kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kasi yun ang tuturo niya sa mga tao. Alam niya yan. Ang tunay na mangaral ng Diyos, alam niya yan na kinakailangang mag-aral siya kasi nga naghihintay ang mga kawan ng Panginoon, mga tupa ng Panginoon. Pakakanin niya yun Sabi ng Panginoon, feed my lambs, feed my sheep, tungkulin ng pastorya. Kaya dapat siya mag-aral. Ngayon, kung hindi siya mag-aaral, ano i-feed niya? Galing sa Facebook, galing sa libro ng iba, o galing sa magazine, sa dyaryo. Dapat galing sa salita ng Diyos. Para yung mga miyembro, safe sila. Na yung gagawin nila, nakasisiguro sila ayon sa salita ng Diyos. At ang mga pastor, tunay na mga pastor yung talagang may pag-ibig sa kawan ng Panginoon at may pag-ibig sa shepherd, chief shepherd na walang iba kundi Jesus Christ. Nagmamalasakit yan sa kaluluwa ng kanyang mga pinapastoran. Katulad ng sinabi dun sa Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. 13:17. Obey them that have the rule over you. Yan ang dapat sundin. Yung mga nagle-labor in the word and doctrine, yung nakikita sa pamumuhay nila, yung kanilang pinag-aaralan, nakikita ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sila ay nagsisilbing mga mabuting halimbawa, yan ang dapat sundin. Yan ang dapat hingin ng payo. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Bakit? For they watch for your souls. Nakita nyo? Ibig sabihin, mapagmalasakit na pastor, concern siya sa kaluluwa, hindi niya ipapahamak. Ang lagi niyang tinitingnan ay yung kabutihan at kapakanan nitong kanyang mga inaalagaan. They watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kasi may mga pastor, they don't watch the souls, they watch the money of those people. Kaya sa preaching yan, talagang garapala na, talagang piniper sa mga tao, magbigay. Hinihiya pa sa kalagitnaan ng meron ako napanood na gano'n, hinihiya yung mga miyembro, yung mga hindi nagbibigay. Binabanggit pa yung pangalan, napakawalang yung pastor. Ang tawag ni Isaiah dyan, aso na matatakaw. Pastor ng mga aso na matatakaw. May verse na gano'n basahin natin yon. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Sa Tagalog, yan. Isaiah 56 verse 11. Yan Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor. Nakita nyo? Na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Bira, pagka ikaw humingi ng payo dyan, lagay muna. Yari ka dyan. Matatakaw yan Puro perang pinag-uusapan dyan. Kung garapala niya, harapan. Talagang, bigay mo, tithes mo! At hindi lang tithes, dapat may offering pa. Pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering, hindi ka faithful. At huwag ka pupunta sa church pag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering. Malis ka. Ganyan tirada. So, tawag dyan aso na matatakaw, walang kabusugan, sila'y mga pastor na hindi nakakaunawa. Huwag kang hihingi ng advice sa mga ganun. Yari ka dyan. Said ang bulsa mo dyan. Ubos ang kabuhayan mo. Maraming ganyan. May kilala akong pastor, ganyan. Ubos, said ang kabuhayan ng miyembro. Sinaid ng pastor. At kulang pa. Hindi pa kontento. Yung miyembro, merong hardware. Construction ng church.
Ubos. Ubos yung hardware ng miyembro. Tinakot ni pastor. Ang promise, pagpapalain daw ng Diyos yung miyembro. Ito namang si miyembro na hangal din, mangmang, o sunod sa matakaw niyang pastor. Wag doon hihingi ng payo. Hindi ho yun karapat-dapat. Doon sa mga godly pastors, or wise men, or men of wisdom, or men of age. In Proverbs chapter 1 verse 5. Punta ulit tayo dun sa Proverbs chapter 1. Sa talatang 1, Proverbs 1:5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto what? Wise counsels. And who can give wise counsels? Wise men, men of age. Yung mga matatanda, yan, yung may mga naging karanasan na sa buhay, sila ay hinog na ng panahon, di ba? Learn from the wise. Learn from the wise. Avoid the company of fools. Walk with wise men. Kung gusto mo maging wise, dapat palaging mo ang kasama ay company of wise men. At sino mga wise men? Ay di yung mga nag-aaral at sumusunod sa salita ng Diyos. Yan. Sapagkat sila'y nagtataglay ng karunungan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 13 verse 20 naman, Proverbs 13:20, ganito ang sabi, He that walketh with wise men shall be wise. You see? But a companion of fools shall be destroyed. So those na gustong maging good and wise, they must keep good company. Kasi yun ang magtuturo sa kanila ng daan. At sila ay encourage pa, pasisiglahin sila na tahakin yung daang yun at magpatuloy sa daang yun sapagkat yun ang tama. Marami sa mga kabataan, marami sa mga taong nawasak ang kanilang mga buhay dahil nga nakihalo sila at nakisama sa bad company at nakinig sa mga bad advice. Sabi ni Solomon, a companion of fools shall be destroyed. And that is true. Magiging katulad siya nila. Gagawin din niya ang ginagawa nila. Magiging masama din siya na tulad nila. It comes all to one. Para dun sa sumusunod sa daang yan, at tanging sa mga sumusunod lamang sa daang yan, na ginagawa nila ang kanilang mga sariling masasama, tiyak, sabi ni Solomon, tiniyak ni Solomon, they will be destroyed. Sa lahat ng nakikihalo, nakiki-associate sa evil doers, mawawasak, masisira. Masisira ang kanilang buhay. At hahantong pa yan sa kanilang kapahamakan at kamatayan. At doon sa mga nais na maging wise, yan, must walk with those who are wise. Dapat piliin niya ang ganong uri ng mga kasama, ang ganong uri ng mga barkada. Yan. At doon siya makisama, doon siya makihalo. Wise men. Dahil ang sabi diyan he that walketh with wise men shall be wise. Mahahawa siya sa katalinuhan ng mga taong yun. Yung mga taong may kabuluhan. Yung mga taong may saysay ang buhay. Yung mga taong may discretion, discreet. Yung mga taong cautious sa kanila at maingat sa kanilang pamumuhay. Yun. Yung mga taong may takot sa Diyos, mayroong paggalang at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Yun ang dapat samahan. Ay napakaganda, napakahalaga nitong prinsipyong ito. Tatandaan niyo ito. Tatandaan natin ito. He who walks with wise men shall be wise.
But a companion of fools, naku po, layuan mo yan, because otherwise you shall be destroyed. He shall be destroyed. Si Moses, one time, ay nahirapan siya kasi nung sila nandun sa wilderness, lahat ng mga Israelita sa kanya lumalapit para magpayo, para mag-judge. Ang dami nun. Isa-isa yun. Nakita siya ng kanyang biyenan, si Jethro. Pinanood siya. One time, binisita niya kasi yung kanyang biyenan, si Jethro eh. So nakita ng biyenan niya, si Moses, nakaupo, tapos lahat ng mga Israelita lumalapit kay Moses. Binibigyan niya ng mga instruction kung anong gagawin, etc. Inabot hanggang gabi. Si Moses, sabi ng kanyang biyenan, Moses, anong ginagawa mo? Pinahirapan mo sarili mo. Makinig ka. Binigyan siya ng advice. Tingnan natin yon sa Exodus chapter 18. Exodus chapter 18. Ang ganda ng advice ni Jethro, yung kanyang father-in-law. In verse 17, sabi ng kanyang father-in-law, and Moses, father-in-law, said unto him, the thing that thou doest is not good. 18, thou wilt surely wear away. Ikaw, Moses, papagod ka niyan. Madali kang tatanda. May stress ka. Both thou and these people that are with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. Kaya nag-advise siya. Verse 19, hearken now unto my voice. I will give you counsel. Buti na lang, may nag-offer ng counsel, ano? Unsolicited advice yan. I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Sabi niya, Moses, ganito gawin mo, magtalaga ka ng mga leader. At binigay yung mga qualifications. Able men, men who fears God or fear God, men of truth, men who hates covetousness, hindi mukhang pera, hindi pastor na matakaw na aso, hindi nangingi ng pera. Yan. Pamunuan mo o ilagay mo sila para mamuno sa lilibuhin, dadaanin, 50s, rulers of tens. Yan. Breakdown mo. Ano ito? Delegation of power. Kasi kung sosolohin mo lang yan, Moses, ay talagang mapapagod ka niyan. Araw-araw, ganyan gagawin mo. Lahat ng may mga problema, may kaso, ikaw ang mag-judge, ikaw mag-advise, ikaw magpapay, ikaw magtuturo, mahirapan ka niyan. So, ang suggestion ko, ang advice ko, breakdown mo yung mga tao, maglagay ka dyan ng mga leader. Sila ang gagawa niyan para sa iyo. Yan. Sabi sa verse 22, and let them judge the people at all seasons. And it shall be that every great matter, pagdating sa mga great matter, mga malulubhan ng bagay, seryosong bagay, malalaking problema, they shall bring unto you. But every small matter they shall judge. So shall it be easier for yourself, and they shall bear the burden with thee. If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure. And all these people shall go to their place in peace. Ngayon, ano ang naging tugon ni Moses? Nakinig ba siya o hindi? Sinabi ba ni Moses, ay teka mo muna,
Payo nyo yan eh. Hindi naman sinabi ng Diyos yan. Hintay ko muna sinabi ng Diyos. Tingnan natin sa verse 24. So Moses hearkened, nakinig siya, to the voice of his father-in-law and did all that he had. And Moses chose able men out of all Israel and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. And they judged the people at all seasons. The hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves. And Moses let his father-in-law depart, and he went his way into his own land. Question: mali ba ginawa ni Moses? Ito ba ay labag sa kagustuhan ng Diyos? Kasi walang sinabi ang Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos, Moses, makinig ka sa iyong father-in-law. Tama ang kanyang advice. Wala eh. Wala. At hindi nagtanong si Moses sa Diyos. Kaya ito, unsolicited advice to. Sinunod ni Moses. Biro mo yan. Ngayon ang tanong, tama ba ito? Kung babasahin nyo, itutuloy nyo pag-aaral mga kapatid, tama po yan. Kasi itong mga lalaking itinalaga ni Moses, 70 sila. Ito yung tinatawag na 70 elders of Israel. Tinanggap ng Diyos yun. In fact, tingnan natin doon sa chapter 24. In chapter 24, ayan. In verse 1, and he said unto Moses, come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship afar off. So tinanggap ng Diyos yung advice ni Jethro. At tama si Moses nung siya'y nakinig sa kanyang father-in-law. Kaya kahit na walang sinabi ang Diyos, kahit hindi niutos ng Diyos, tinanggap ng Diyos, in-acknowledge nyo yung 70 elders. Tapos, dito sa verse 7, verse, saan na ba tayo? Verse, wala na. Doon tayo sa chapter 18 tayo, no? Sa verse, Numbers chapter 11. Doon tayo sa Numbers chapter 11. Numbers, Deuteronomy. Tingnan natin yung mga elders. 70 yun. Numbers chapter 11. Yeah. Yun. In verse 16. And the Lord said unto Moses, gather unto me 7 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. And I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon them, meaning the 70 elders, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. You see the approval of God? Kaya naka-jackpot si Moses. Maganda yung advice ng kanyang father-in-law. Mapalad si Moses. Nagkaroon siya ng father-in-law na godly. Nabigyan tuloy siya ng magandang advice. At sinang-ayunan yun ng Diyos. Tinanggap yun. Kaya malaking tulong yun kay Moses. Na-relieve siya sa napakabigat na pasanin na dadalhin niya o dinadala niya. Ganun ho yun eh. Now, tingnan niyo naman, pagka ang naipayo mali, tapos yun ang sinunod. Isang halimbawa dyan si King Rehoboam, ang anak ni Solomon. Nung si Solomon ay namatay, ang sumunod sa kanya na naging hari si Rehoboam. Si Rehoboam ay napakabata pa. Teenager, siguro, talubata. Nagkaroon ng problema sa kanyang pamamahala bilang hari.
Kasi napakataas ng pagbubuwis. Nabibigatan ang kanyang mga nasasakupan. Merong isang leader doon, ang pangalan ay Jeroboam. At pinamunuan ni Jeroboam itong mga taong nagrereklamo para umapila kay Rehoboam para pakiusapan na alisin yung pasanin. Lalo na yung mabigat na pagbubuwis sa kanila. At yan ay mababasa natin, tingnan natin, doon sa 2 Chronicles chapter 10. 2 Chronicles chapter 10. Kanina nakita natin, maganda, mabuting advice. Dito naman, ang pangit at masamang advice. 2 Chronicles chapter 10. In verse 4. Ito ang reklamo nila. O verse 3 muna. And they sent and called him. So Jeroboam and all Israel came and spoke to Rehoboam, saying, Thy father made our yoke grievous. Masyadong mabigat ang pasanin na ipinataw sa amin ng tatay mo. Si Solomon yun eh. Now therefore is somewhat the grievous servitude of thy father and his heavy yoke that he put upon us, and we will serve thee. Pagaanin mo yung pasaning ibinigay sa amin ng tatay mo, paglilingkuran ka namin bilang bagong hari namin. Ngayon, ano ang kanyang naging sagot? And he said unto them, Come again unto me after 3 days. And the people departed. Kumbaga, bigyan niyo ako ng 3 araw, pag-aaralan ko, pag-iisipan ko. Pagkatapos, bumalik kayo. Verse 6, And King Rehoboam took counsel. Yeah. Kasi hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. Di ba? Yun, humingi ng advice. Yun yung benefit eh. Paghihingi ng advice. Kailangan niya tulong kasi hindi niya alam anong gagawin niya. With the old man. See? Take note. Old men. Kinonsulta niya ang mga old men who had stood before Solomon his father while he yet lived, saying, What counsel give ye me to return an answer to these people? Ano sagot nila? Verse 7, And they spoke unto him, saying, If thou be kind to these people, and please them, and speak good words to them, they will be your servants forever. Yun ang payo. Ang tanong, nakinig ba siya? At sinunod ba niya? Hindi! Kasi sabi sa verse 8, But he forsook the counsel which the old men gave him, and took counsel with the young men. Siguro mga kababata niya, barkada niya. Ayun, ka-age niya. Kumbaga tawag dito, mas lapat, mas, alam nyo, di ba, kasing gulang eh. Young men who were brought up with him, who stood before him, tinan nyo payo. And he said unto them, What advice give ye that we may return an answer to these people who have spoken to me, saying, Ease somewhat the yoke that thy father did put upon us. And the young men who were brought up with him spoke unto him, saying, Thus shalt thou answer the people who spoke unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it somewhat lighter for us. Thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's thighs. For whereas my father put a heavy yoke upon you, I will put you more to your yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Sa halip na pag-aani niya, dinagdagan pa ang pasanin. Dagdagan mo pa ng buwes. Pahirapan mo, sabi ng mga advisor niyang mga loko-loko. Palibasa barkada niya eh. Doon nakinig. Hindi niya sinunod, binaliwala yung advice ng mga old men. Kung sino pa yung mga eksperto, may karanasan na, bihasa na. Mga advisor ni Solomon yun eh. Hindi pinakinggan. Anong nangyari? Verse 12. Tingnan natin. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam on the 3rd day, as the king appointed, saying, Come again to me on the 3rd day. Bumalik na sila. Mahal na hari, ano po ang desisyon niyo? After 3 days.
13, and the king answered them roughly, patay. Magaspang na, rude. And King Rehoboam forsook the counsel of the old men and answered them after the advice of the young men, saying, My father made your oak heavy, but I will add to it. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. So the king hearkened not unto the people, for the cause was of God. Aba, ito pala'y galing sa Diyos. May plano ang Diyos dito. That the Lord might perform His word, which He spoke by the hand of Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat. Judgment na ng Diyos. Alam niyo nangyari? Nahati ang Israel. Nagkaroon ng civil war. Tinakwil nila si Rehoboam. Nag-alsa si Jeroboam at ang kanyang mga kababae, mga kasama. Naging hari si Jeroboam. 10 tribes ang napunta kay Jeroboam. 2 tribo na lang ang natira kay Rehoboam. Judah at saka Benjamin. Na-divide. Nagkaroon ng civil war. So doon nahati yung Israel at saka Judah. Yung Northern Kingdom, Southern Kingdom. Yung capital city ng Northern Kingdom, which is Israel, ay Samaria. Ang capital city naman ng Judah, which is the Southern Kingdom, Jerusalem. Yan ang naging resulta sa pakikinig at pagsunod sa maling payo. Hindi nagpakatalino si Rehoboam. Ang mga kasama niya, mga pulpul, bad company. You see? Disgrasya. Nahati ang kanyang kaharian. Nawala ang 10 tribes sa kanya. 2 lang ang natira. Kaya wag kang, ito lesson dyan wag kang hihingi ng advice sa mga ungodly. Psalm 1:1. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornfuls. You see? Avoid ungodly men, wicked men, evil men, masamang barkada na may masamang impluensya. Kaya paghingi tayo ng payo, huwag sa kung sino-sino. Siguraduhin natin yung magbibigay sa atin ng payo, tamang payo yan, galing sa isang makadiyos na tao, may takot sa Diyos. Listen, may nabasa kasi ako Listen to this, napaka-importante ito. Never let someone who is not obeying God tell you how to live. I repeat, never let someone who is not obeying God tell you how to live. Huwag kang makikinig sa tao, sa payo ng tao na siya mismo hindi nakikinig sa payo ng Diyos at hindi sumusunod sa payo ng Diyos. Wala siyang karapatan magpayo. Kahit ano pa talino niya, papahama ka niya. Di ba? Ba't ako makikinig sa tao hindi naman nakikinig sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos? May nabasa pa nga ako sabi, we live in a society where homosexuals lecture us on morals. Transsexuals lecture us on human biology. Abortionists, baby killers, lecture us on human rights. Communists lecture us on economics. And Satanists lecture us on religion. Wala silang kalapatang mag-lecture sapagkat sila'y mga masasama, rebelde, suwail sa Diyos. Hindi nakikinig sa utos at payo ng Diyos. Huwag kang makikinig sa ganyang mga tao. Iba dyan, gagaling magpayo. Di ba? Pag pinakinggan mo payo, ang gaganda. Alam mo, talagang sila, ginagawa nila Ang gagaling mga tuwiran, ang gagaling magsalita, ang gagaling magpayo. Pero sila mismo sa buhay nila, hindi sila marunong sumunod sa Diyos. Sila'y mga suwail, rebelde, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya bakit ka makikinig sa ganyang uri ng mga tao? A.W. Tozer said,
Listen to no man who has not listened to God. Never listen to any man who does not listen to God. Huwag ka dyan lalapit, huwag ka dyan hihingi ng payo. Yung paghahanap at paghihingi ng payo, o yung paghihingi ng payo at pagbibigay ng payo, parehong napaka-crucial niyan. Parehong napaka-importante, mahalaga yan. Merong mag-asawa, retired couple, kailangan nilang advice kasi yung pension nila nakuha na nila, so they sought an financial advisor. Humingi sila ng payo kung ano ang may papayo para may secure yung kanilang savings, at sinunod nila. Bulag na sinunod nila yung financial advisor's recommendation na mag-invest sa isang high-risk stocks. Alam niyo nangyari? Nahantong yan sa kalugihan, substantial losses. Nung ang market nagtook a downturn, kaya ang natira sa kanila, depleted retirement fund. O, ito, sabi natin kanina, mahalaga ang advice. Kailangan humingi ng advice. May benepisyo sa advice. Bakit ito? Humingi ng advice kung ano gagawin nila doon sa retirement nila. Halos na ubos. Expert yun. Sabi natin kanina, seek the advice of expert. Ito, expert. Ba't nagkaganon? Alam nyo, ang sabi ng ating pinag-aaralan, sabi ni Solomon, in the multitude of counselors, there is safety. Take note, multitudes of counselors. When you seek counsel from the multitudes of counselor. Kasi may warning, meron ding bad result eh. Pag sa isa lang, parang sa doktor din yan eh. Magpa-check up ka, sinuri ka. Ay naku, kailangan ka ng operahan. Bibiyakin ka. Po! Biyak agad, opera agad. So, anong ginagawa ng iba? Naghahanap ng second opinion. Yun! Para malaman, opinion. Pag sinabi, kailangan biyakin ka na. Hanap ulit. Pangatlo. Para makita mo yung consensus. General, kung totoo nga ba na critical ka na, dapat ka na kang opera. Di ba? Multitude of counselor. May safety doon. Okay? Maganda yun. Hingi mo advice ng isa, opinion ng isa, advice ng isa. Pagsama-samahin mo, then, ikaw na. Kasi sa bandang huli, ikaw pa rin ang magde-decide. Advice yan eh. Hindi naman yan utos. Advice, payo, opinion nila yun. Maliban na lang kung yung talagang sinasabi nila ay galing sa salita ng Diyos. At pinakita niya sa iyo, talagang yan ang sabi ng Diyos. Yun ang sundin mo. Huwag ka na magdalawang isip doon. Pero yung mga ganyan, mga expert, professionals, minsan delikado din yan eh. Lalo na yung mga rich, yung mga, yung quick rich scheme, katulad ng isang young entrepreneur, gustong-gusto niyang mag-build ng kanyang business. Mabilis na pag-build ng kanyang business. Kumonsulta siya sa kanyang kaibigan. Kinuha niya advice ng kanyang kaibigan na mag-invest heavily in a risky, untested, get-rich-quick scheme. Inubos niya, tinaya niya lahat ng kanyang savings doon only to see the venture collapse. Ang ending, nalubog siya sa utang. At hindi na siya nakarecover financially. Yun yung mabilisang pagyaman. Karamihan dyan sa mga network marketing. Dito, invest ka rito. Talagang subok na ito.
Ikaw naman, maniwala. Tapos papakitaan kanya ng cheque. O, kita mo, o. Ito, o. Yung pumasok, o. Kita mo ang aking cheque, o. Alam mo, nalalaki yung mata mo. Ano? Milyon-milyon na. Alam yung mali dyan, mga kapatid? No? Yan yung the danger of listening to experts, eh. Bagaman sabi natin, seek the expertise of experts, pero kailangan maging cautious din tayo dyan. Sabi ni Carl Hodges sa kanyang article na The Danger of Listening to Experts, sabi niya, when I left my job to start a business earlier this year, one of the first things I did was create a list of informal advisors, mostly experienced entrepreneurs who I could count on for candid feedback. Still, when I meet with one of my mentors to ask them a specific question, I start the conversation with a warning. I have a question, but just so you know, you're not the only person I'm asking. If I don't take your advice, I don't want you to take it personally. Okay? Ang ganda ng strategy niya, eh. Kailangan niya ng advice. Mga expert. Kaya lang, sabi niya, hindi lang ikaw ang hininga ko ng payo. Kaya kung hindi ko gagawin ng payo mo, don't take it personally, huwag kang magalit. Kasi gusto kong humingi ng marami pang payo. Yan. Kaya sabi niya, giving advice is really hard. In fact, I am starting to realize that you should be wary of people who are too quick to offer advice. Ha? Mag-ingat doon daw sa mga taong ang bilis magbigay ng payo. Ingat ka. The further I go in my career, sabi niya, the more skeptical I am of experts. While people with experience may generally make better decisions, I don't know if their advice transfers the way they think it does. Now, I realize the irony in offering advice to ignore advice. But my goal is to make you reconsider all advice, including the advice I give. Ito ang kanyang advice. Kasi pag humingi ka raw ng payo sa mga expert, lalo na mga financial advisor o yung mga nag-i-invite na mag-invest ka sa mga businesses tulad ng network marketing business, meron kasing nangyayaring experts generalize their experience. Itong mga expert na magbibigay ng advice, overgeneralize nila yung kanilang experience. Now, itong mga experts na ito, totoong mga successful people ito, ha? Yan. Na parang ang feeling nila, dahil sila'y naging successful, somehow they have discovered the secret in building or to building a business based on a single runaway success. Now, according to Carl Hodges, this is a bias, overgeneralization, na kadalasan yung mga humihingi ng advice at yung nag-a-advise fall into it. Now, this is his point. Listen. It illustrates the danger in overgeneralizing an expert's advice or behavior. What worked for one person one time many years ago will not work for everyone for all time. In short, hindi ibig sabihin naging successful yung taong yon sa kanyang scheme ay pag in-apply yun ng ibang tao, magiging successful din siya. Hindi. Hindi pwedeng sabihin na dahil nagtagumpay siya doon, pag ginawa mo, magiging matagumpay ka rin. What worked for one person one time many years ago will not work for everyone for all time. Yun yung tinatawag na overgeneralization. Generalize. Yun yung sinasabing, if I can do it, you can do it. No, sir. Magkaiba ang tao. Hindi pare-parehas. Maaaring nagtagumpay ka sa experience mong yan, pwedeng hindi rin ako magtagumpay sa experience kong yan. Parang ganito eh, my chair is white, therefore all chairs must be white.
Hindi ko mo ang chair mo white, dapat lahat ng chairs white. Ano nyo? Madalas, ang ganyang advice ay marinig nyo sa mga network marketing business. Oh, kita mo, naging successful ako. Oh. Ikaw rin magiging successful. Hindi lahat. Dahil mas marami ang hindi naging successful kaysa sa naging successful. So may danger din sa pakikinig sa mga eksperto. So how to resolve this? Seek diverse perspectives. Talk to multiple people with different experiences para makapag-gain ka ng well-rounded view of a situation. Again, sabi ni Solomon, in the multitude of counselors, there is safety. Then lastly, seek God's counsel. Huwag natin kalilimutan. The counsel of the Scripture, the counsel of the Bible, the best. Psalm 119 verse 105, David said, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kapag ka nag-consult ka sa Bible at kinonsider mo ang mga advice ng Bible, tityakin ko sa iyo, hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakamali pag ginawa mo. Pag ginawa mo. Kasi tama. Ang Biblia ang magbibigay ng ilaw sa landas natin at liwanag sa ating daraanan. Gagabayan niya tayo niyan sa tamang landas. Read the Bible. Alamin mo ang mga instruction. Alamin mo ang mga aral. Alamin mo ang turo. Alamin mo ang mga kautusan. At pag nalaman mo, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na agad. I tell you, listen to me, listen to my advice. Sa pagitan ng tama. Si David, napatutuhanan niyan mga kapatid na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, ay nagabayan siya eh. Tingnan nyo, sa Psalm 119, dito po sa verse number 97 hanggang 104, sabi ni David, Oh, how I love thy law, it is my meditation all the day. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies. You see? Ito ang naging epekto, ito ang naging benepisyo o resulta kay David nung kanyang pinahalagahan ang kautusan ng Diyos. Pinakita ni David yung kanyang pagpapalaga, pagmamahal sa salita ng Diyos. Pinagbulay-bulayan niya araw at gabi. Ano naging resulta? Mas lalo siyang naging matalino, mas lalo siyang naging pantas kaysa sa kanyang mga kaaway. For they are ever with me. 99. I have more understanding than all my teachers. Kita nyo? For thy testimonies are my meditation. 100. I understand more than the ancients, meaning the aged men, older men. Bata pa siguro dito si David, pero nahigitan niya pagdating sa kaunawaan. Kasi siya, pinahalagan niya salita ng Diyos. Ginagawa niya itong tagapayo. Because I keep thy precepts. 101, I have restrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thine ordinances, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Bakit? Na-prove ni David. Bakit niya na-prove? Ginawa niya eh. Binabasa niya, pinagbubulay-bulay niya. Kaya natikman niya. Tama nga, masarap nga, totoo nga. Sweeter than honey to my mouth. 104, through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. And David was able to avoid every false way. Minsan lang nagkamali si David, yung mga lunya siya. Kasi hindi niya sinunod yung precept ng Panginoon. Pero naging lesson sa kanya yon. Since then on, iningatan niya na ang kanyang lakad. Natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Bumalik siya sa salita ng Diyos. Pinagbulay-bulay niya, pinag-aralan niya, at ginawa niya. Yung pinamuhay niya.
hanggang sa siya'y mamatay. Yan ang pakinabang. Kaya naghahanap ka ng naghahanap ka ng kasagutan sa tanong, hindi mo alam gagawin mo, kumonsulta ka sa salita ng Diyos. Tuturuan ka niyan. Basahin mo lang. At pagbulay-bulayan, gagabayan ka. Hindi ka magkakamali. And let me tell you this, Jesus Christ is the main message of the Scriptures. And because Jesus Christ is the main message of the Scripture, He is our best counselor. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Jesus Christ is our best counselor. Puno siya ng karunungan, puno siya ng kaalaman, kaya dapat natin siyang pakinggan. Sa Proverbs chapter 8, it's about wisdom, at yan ay tumutukoy kay Jesus Christ. Pag binasa niyo the whole chapter, makita niyo yung pakinabang ng wisdom. Pakinabang natin kay Jesus Christ. He is the wisdom of God. Sabi nga sa Colossians 2:3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Kaya ano pa hanapin mo? Na kay Jesus Christ ng lahat. You want guidance? You want wisdom? You want understanding? Go to Jesus Christ. He will guide you. He will teach you the right path. Ang Diyos mismo ay may mga payo. Papayuhan ka ng Diyos. Proverbs 8:14, sabi doon, counsel is mine and sound wisdom. I am understanding. I have strength. Proverbs 8:14. Kadalasan ang payo ng Diyos ay hindi pinakikinggan at pinahalagahan. Kaya yan ay isang napakalaking kahangalan. Hangal ang tao na hindi makikinig sa payo ng Diyos. Hangal siya. Kaya nga ang Panginoon ay may complaint sa mga taong hindi nakikinig sa kanyang payo. Proverbs 1:25. Sabi doon, but ye have set at naught, ye have set at nothing, o binaliwala nyo ang aking payo, all my counsel, and would none of my reproof. Kaya verse 30, they would none of my counsel, they despise all my reproof. Yan ang mga taong hangal. Hindi nakikinig sa payo ng Diyos. Baliwalay mong payo ng Diyos, ikasasama mo yan. You will be destroyed. Better listen. Again, Proverbs 19:20, hear counsel and receive instruction, so that you may be wise in your latter end. You see, you will be wise in your latter end. And if you want to be wise in your latter end or in your last days, no, you must hear the counsel and receive instruction. So umpisa pa lang, kinakailangan maging willing kang maturuan at magabayan, mapamunuan. Dapat maging willing kang mapayuhan, may tama, may correct, willing kang sawayin, willing kang magpasaway, willing kang pagsabihan habang bata ka pa. Kung gusto mo, bandang huli ang buhay mo ay maging maginhawa at matagumpay. Magsisimula yan sa umpisa. Kaya sa umpisa dapat nakikinig. Para ang ending ay maganda. In the latter end. Anong latter end yun? Latter end of your life. Magiging maganda. Or at your death. Para din to sa kapakanan ng kaluluwa mo. Pag nakinig ka sa payo ng Diyos, aral ng Diyos, sinunod mo yan, mapupunta ka sa magandang panahon, magandang daigdig, into another world.
sa pamamagitan ng pakikinig sa payo at instruction ni Kristo sa kanyang salita, mapapabuti ka. By looking to Him and by believing in Him for life and salvation. For life and salvation. Manangan ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, mamuhay ka, mabuhay ka sa Kanya, at ipagtagubilin mo ang iyong affairs, ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaligtasan kay Jesus Christ. At wala nang iba. You will be wise, sabi ni Solomon, in your latter end. May God bless the message. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat sa iyong mga aral. Tulungan niyo kami na maging bukas ang aming mga pandinig sa mga payo ho ninyo. Bukas sa intinig, huwag namin babaliwalain sapagkat ito isang malaking kahangalan para sa amin kung ito'y aming babaliwalain at hindi gagawin. Tulungan niyo po kami na magabayan ang mga salita niyo. Sa tuwing aming itong pinag-aaralan, matuto kami na ituro niyo sa amin ang tamang daan, maiwasan namin ang mga maling daan na magdadala sa amin sa kapahamakan. Panginoon, paigtingin niyo po ang aming pagpapahalaga, pag-ibig sa iyong mga salita. Katulad ni David, magkaroon din kami ng ganung damdamin. Pagmamahal, pag-ibig, pagpapahalaga sa iyong mga salita, sa iyong mga kautusan, sa iyong mga alituntunin, sa iyong mga katuruan, sa iyong mga instructions. Huwag namin babaliwalain. At magiging masipag kami at masigasig na ito'y aming babasahin at pagbubulay-bulayan araw at gabi. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na gabayan niyo kami ng iyong mga salita. At gumamit din po kayo ng mga taong gagabay sa amin, magtuturo sa amin, magbibigay ng mabuti at magandang payo sa amin. Tunay nga po sa mundong ito, napakagulo. Kung minsan di namin alam kung ano ang aming gagawin, kailangan namin ng iyong gabay at payo. Turuan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maging masunurin sa inyong mga utos, payo, kalooban at aral. Mahabag kayo sa amin, Panginoon Diyos. Sa isang linggo na naman na aming haharapin, piniling namin na kami gabayan nyo sa pamamagitan ng mga aral ninyo, mga utos, at mga salita po ninyo. Pagka kami nakakalimot, paalalahanan niyo po kami. Patuloy niyo pang paunawa sa amin ang kahulugan ng inyong mga salita. Pagpalain niyo aming buhay, pagpalain niyo aming pamilya, pagpalain niyo po ang aming sambahayan, ang iglesia. Nabili namin, O Diyos, sa inyong mga kamay, ang aming mga sarili at buhay. Mangyari nawa ang mabuti niyong kalooban. Panalangin po namin, pag-ingat niyo po kay Deacon Roger sa kanyang misis, pag-uwing na mamaya, ingatan niyo po sila at makarating ng matiwasay payapa at ligtas. Pagpalain niyo po, gabayan niyo po lagi ang iglesia sa Bulacan. Ang iglesia doon ay patuloy na maging matatag, matibay sa kanilang paniniwala, paninindigan, at magpapatuloy sila hanggang wakas. Na hindi tumatalikod, na natili sa tamang pananampalataya. Mahabag kayo sa kanilang. Ang lahat nito, O Diyos, ay aming pong dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng Yesu Kristo. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod nating
pagkikita.